Kilala siya bilang isang tamad at pabigat kaya siya pinagtatawanan ng mga estudyante sa kanilang eskwelahan dahil siya ang pinakamababang ranggo sa kanilang lahat. At di kalaunan ay nang makuha niya ang pinakawalang kwentang class ay mas tumindi pa ang pangungutya sa kanya maging sa gitna ng klase ay minamaliit siya. Summoner ang kanyang nakuha at nang dumating ang araw na susubukan ang kanilang kakayahan ay ang lumabas sa kanyang alaga ay isang slime na cute kaya pinagtawanan na naman siya ng lahat at maging siya ay hindi makapaniwala sa kanyang na-summon. Ngunit sa araw ding yun ay nagawa niyang isang demon slime ang kanyang alaga at dito na nag-umpisang magulat ang mga nanghahamak sa kanya na tila ba ay araw-araw ay mayroong siyang ipinapakitang bago kahit na patuloy siyang kinukutya ng kanyang bully na kaklase na kalbo na panot. 1,000 taon na ang nakalipas ng salakayin ng mga halimaw mula sa Black Abyss ang mundo ng mga tao. Nang biglang lumitaw ang mga monumento, nagkaroon ng sangkatauhan ng maliit na pagkakataon upang mabuhay. Ang mga monumentong yun ang nagbigay sa mga tao ng mga espesyal na kapangyarihang tinawag na mga propesyon, at dito nagsimulang lumaban ang sangkatauhan pabalik. Habang patuloy silang level up at lumalakas sa paglipas ng panahon, nagtagumpay ang mga tao na itulak pabalik ang mga halimaw papunta sa Black Abyss at mabawi ang kanilang mga lupain. Mula noon, itinayo ng Huxia ang mga kabiserang panlalawigan nito sa paligid ng 9 na monumento. Taon-taon ay nagsasagawa ng isang espesyal na seremonya upang piliin ang mga estudyanteng nasa high school na magiging bagong tagapagtanggol laban sa Black Abyss. Ngunit hindi pa tuluyang naglaho ang mga halimaw dahil nananatili pa rin silang nagtatago sa kadiliman. Upang tuluyang mapigilan ang mga ito, kinakailangang lalong lumakas ang kabataan. Sa ika-53 na taon, sa araw ng job transfer sa sangay ng monumento ng Lintian City, tumayo ang isang lalaki sa entablado at inihayag ang pagsisimula ng seremonya. Malapit nang magtalaga ang monumento ng mga propesyon sa bawat estudyante batay sa kanilang talento. Maging combatman o support ang kanilang makuhang papel, lahat ay may tungkuling paglingkuran ang bansang Huxia dahil nakasalalay sa kanila ang kinabukasan. Punong-puno ng excitement ang mga estudyante. Matapos ang 18 taong pag-aaral, sa wakas ay madyagising na ang kanilang mga kapangyarihan. May isang estudyanteng umaasa sa combat role upang makapasok sa guild at kumita ng madali, ngunit pinaalalahanan siya ng katabi na hindi ganoon kasimple ang pagiging mandirigma dahil kalahati lamang ng paaralan ang nagtatagumpay makakuha ng combat class. Habang nag-uusap sila, napansin nila ang isang tahimik na estudyante sa malapit at pinagtawanan ito dahil natutulog pa rin sa gitna ng seremonya. Kilala siya sa paaralan bilang tamad at pabigat, at para sa kanila ay himala na kung makakuha man siya kahit support profession lang. May nagbiro pa na babagay sa kanya ang isang walang silbing klase gaya ng Beast Tamer. Ilang saglit pa ay nagising si Lin Tianhao. Siya ang pinakamababang ranggo na estudyante sa Lintian City High School. Matapos mapadpad sa mundong ito, narating na rin niya ang araw na yun at nagtataka kung anong propesyon ang mapupunta sa kanya. Lumapit ang isang lalaking nangutya sa kanya at tinanong kung ano ang nais niyang maging propesyon. Nakangiting sinabi ni Tianhao na target niya ang isang S-rank talent o kaya ay isang hidden class. Pinagtawanan siya ng mga ito at sinabing tumigil na sa pangangarap dahil baka lifetime class man lang ay hindi niya makuha. Sa huling potential test ay si lamang ang nakuha niya kaya alam niyang maliit ang tsansa. Mababa ang kanyang stats, lakas na 2.9, talino na 2.8, katawan na 1.6, espiritu na 1.7, bilis na 1.5, at C na potential rating. Sa kabila nito, naniniwala pa rin siya na maaaring umangat ang isang walang pangalan at maging dakila, lalo pat nakatawid na nga siya sa ibang mundo kaya posible rin ang isang himala. Dahil doon, patuloy siyang umaasa sa isang magandang propesyon. Di nagtagal ay oras na para umakyat sa entablado ang Class 2 ng Lintian City No. 1 High School. Isa-isang tinawag ang mga pangalan. Nauna si Wong Dong na sa isip ay nais ipakita kay Tianhao ang kanyang magiging tagumpay sa job transfer. Ipinaliwanag ng facilitator na aabot lamang ng 5 segundo ang proseso at normal lang kung makaramdam ng kakaiba. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa monumento, nagliwanag ito ng maliwanag, at naging matagumpay ang transfer. Ang nakuha niyang bagong klase ay mandirigma. Labis ang kanyang tuwa nang magpakita ang system at ipakita na si Rank ang kanyang talent. Sinabi ng facilitator na kahanga-hanga na rin ang si Rank para sa ordinaryong tao at binati siya sa pagiging warrior.
Pinapunta siya sa Lintian City Guild Center upang maturuan ng mga eksperto kung paano gamitin ang kanyang bagong kakayahan. Habang naglalakad siya, may mga babaeng humiyaw at nagpahayag ng suporta, habang ang iba naman ay naiinggit dahil ang pagiging warrior ay nangangahulugang matatag na kabuhayan habang buhay. Sa sobrang pagpapakitang gilas, nabangga niya si Tian Hao at nagkunwaring hindi niya napansin na may tao roon, sabay sabing ang nabangga pala niya ay ang pabigat ng klase. Matagal na niyang binubuli si Tian Hao at naramdaman ng huli na lalo lamang lalala ang sitwasyon ngayong may makapangyarihan na itong trabaho. Pinalibutan sila ng ibang estudyante at may ilang nagsabing dapat sana ay humingi siya ng tawad. May isa namang nagsabi na nakakainis tingnan si Tian Hao at nagbiro pa tungkol sa kanyang mahabang mukha. Pinawalang bahala lamang ni Dong ang lahat at sinabing nasa mabuti siyang mood kaya hindi niya hahayaang masira iyon. Inaya niya ang mga kaibigan na uminom sa tavern mamayang gabi. Napaisip si Tian Hao kung paanong ang isang bully tulad ni Dong ay naging mandirigma, at lalo siyang nausisa kung anong trabaho ang mapupunta sa kanya. Samantala, pinag-uusapan din siya ng mga bully at sigurado silang walang-wala ang kanyang magiging propesyon kumpara kay Dong. Tinawag ng facilitator ang susunod na pangalan, at iyon ay si Tian Hao. Lumakad siya patungo sa monumento at tahimik na nanalangin. Wala siyang pakialam kung anong klase ang makuha basta makatutulong yun sa kanyang mabuhay. Pinigil niya ang hininga at ipinatong ang kanyang kamay sa monumento. Kumislap ang kidlat mula rito at nakaramdam siya ng kaunting pag-asa na baka nagbabago na ang kanyang kapalaran. Naghintay ang lahat sa resulta hanggang unti-unting humina ang liwanag. Sinabihan siya ng facilitator na ihanda ang sarili dahil ang nakuha niyang trabaho ay summoner. Halatang nadismaya si Tian Hao habang ang karamihan ay nagtawanan. Kilala ang summoner bilang isa sa pinakamahinang propesyon. Bagamat combat class ito sa teknikal na aspeto, sobrang mahal magpalaki ng mga summoned creature at halos hindi sulit, kaya marami ang tumuturing dito bilang basurang trabaho. Kinahabagan siya ng iba dahil tila magiging mahirap ang kanyang buhay. Ngunit sa sandaling iyon ay may lumitaw na mensahe mula sa system na nagsasabing natukoy ang kanyang paggising bilang tunay na pagkakakilanlan na Abyssal Lord at bibigyan siya ng random SSS level talent. Ipinaliwanag ng system na sa landas ng Abyssal Lord, makakakuha siya ng random SSS level Abyss talent kada 10 level. Sinubukan ni Tian Hao unawain ang lahat at naisip na kung totoo yun ay maaari siyang magkaroon ng 10 SSS talents pagsapit ng level 100. May iniabot na tiket sa kanya ang isang babae at habang tinitingnan niya ito ay inihayag ng system ang simula ng draw. Binati siya dahil nakuha niya ang SSS talent na Demonic Sacrifice. Ang kakayahang ito ay nagbibigay daan upang magsakripisyo ang gumagamit ng bahagi ng kanyang maximum HP ng permanente kapalit ng agarang pag-level up ng isang summoned creature at gawing demonyo ito, na nagbibigay dito ng banal na kapangyarihang nagmumula sa impyerno. Kahit maging demonyo na ang nilalang ay maaari pa rin itong mag-ipon ng karanasan at lalong lumakas sa laban. Mabigat ang kapalit dahil permanenteng mababawasan ang HP niya, ngunit bilang summoner ay hindi naman niya kailangang direktang makipaglaban. Hanggat malakas ang kanyang mga summon ay ligtas siya, at maaari rin siyang gumamit ng kagamitan na magpapataas ng kanyang maximum HP upang mapunan ang mawawala. Ayon sa system, sa bawat 100 max HP na isusuko niya ay tataas ng isang level ang summoned creature. Sa kasalukuyan ay mayroon siyang 1,000 HP, kaya kung magtitira siya ng 100 para sa sarili ay kaya niyang agad iangat sa level 9 ang isang summon. Alam niyang delikado ito kaya plano niyang gamitin ng maingat ang kakayahan. Dahil nanatili siyang tahimik, inakala ng mga tao na labis siyang nalungkot. Sinubukan siyang pag-aani ng facilitator sa pagsasabing marami pang ibang landas sa buhay. Nagpasalamat si Tian Hao at sinabi na gagawa siya ng paraan upang maging matagumpay. Kahit ganoon ay nag-aalala pa rin ang mga tao, at may nagmungkahi pa na umuwi na lamang siya upang mag-isip. Aminado siyang mahina at walang silbi ang tingin ng iba sa summoner, ngunit matatag na ang kanyang pasya na maging pinakamalakas na summoner sa buong mundo. Pagkalipas ng ilang oras ay nakauwi siya. Tinanong siya ng kanyang kapatid kung paano ang nangyari at simpleng sinabi niyang summoner ang kanyang nakuha. Agad siyang kinahabagan ng kapatid na kara-rating lamang mula sa paliligo at nakatapis pa ng tuwalya. May maliit pang tuwalyang nakapatong sa balikat nito na kinuha ni Tian Hao upang patuyuin ang buhok niya.
Sinabi ng kapatid na kapag siya naman ang nagkaroon ng propesyon sa susunod na taon ay magiging mage siya upang protektahan ang kuya. Ibinalik ni Tian Hao ang tuwalya at sinabing huwag mag-alala sa kanya at sa halip ay alagaan ang sarili. Nagmukmak ang kapatid at sinabing muli siyang inaasar. Sa sandaling yun ay nakatanggap siya ng mensahe at agad sinabi na lalabas siya. Nakasulat sa mensahe na magkakaroon ng assembly kaya nagpa siyang puntahan ito kahit hindi niya alam ang dahilan. Ipinaalam ng guro sa klase na maganda ang naging resulta ng job transfer, 5 warrior, 8 mage, 11 support roles, at 1 summoner. Mula sa likod ni Tian Hao ay narinig niya si Dong na nangungutya at sinasabing ang walang kwentang tao ay napunta sa walang kwentang klase. Pinagtawanan nila ang summoner at kumbinsidong tapos na ang kanyang buhay. Dahil medyo kakaiba ang sitwasyon ni Tian Hao, binigyan siya ng guro ng isang beginner's guide upang makatulong sa kanya. Nagpasalamat siya at idinagdag ng guro na maaari siyang lumapit anumang oras kung magkaroon siya ng problema. Pagkatapos nito ay pinabalik na siya sa kanyang upuan. Nabigatan si Tian Hao nang makita niya kung gaano kakapal ang librong ibinigay sa kanya. Lalo nitong pinagtibay ang hinala niyang ang pagiging summoner ay nasa pinakailalim ng hierarchy. Pagkaraan nito ay kinausap ng guro ang buong klase at ipinaliwanag na tinipon sila ng paaralan upang mang-alap ng detalyadong datos tungkol sa lahat ng matagumpay na nagkaroon ng job change. Dahil naroon ang lahat ng estudyanteng nagpalit ng trabaho, binalaan silang huwag siyang ipahiya. Pagkatapos ay nagtungo ang grupo sa labas para sa aptitude test. Inanunsyo ng instructor ang pagsisimula ng pagsusulit. Isang mage ang unang sumubok at nang tamaan niya ang testing device ay nakakuha siya ng score na 73, palatandaan ng maayos na talento. Sumunod si Dong at tinamaan ng makina gamit ang kanyang espada, na nagbigay sa kanya ng score na 89 at malinaw na naglagay sa kanya bilang isa sa pinakamagagaling na estudyante. Tinawag naman si Tian Hao. Nabasa na niya sa libro ang tungkol sa basic summoning spell ngunit hindi pa niya ito nasusubukan kailanman. Gayunpaman, pinagkatiwalaan niya ang proseso at umasa na gagana ito. Binuksan niya ang libro at sinimulang bigkasan ang spell. Unti-unting umikot ang hangin sa kanyang paligid at nagdulot ng malakas na bugso na ikinagulat ng lahat. Napuno ng alikabok ang lugar kaya hindi agad malaman kung may nasummon ba siya. Nang hamupa ang alikabok, isang slime ang lumitaw sa lupa. Napatingin si Tian Hao sa gulat habang ang buong klase ay sabay-sabay na nagtawanan. Masyadong cute ang itsura ng slime para seryosohin at mahirap isipin na kaya nitong makipaglaban. May nagbiro pa na mas bagay itong tagalinis ng sahig. Kumapit ang slime sa kanyang binti at halos hindi siya makapaniwalang iyon ang kanyang summoned creature. Lumabas ang status window at ipinakita ang stats nito, level 1, 500 HP, 9 na attack power, at 2 skill na corrosive slime at slime speed. Napakunot noo si Tian Hao dahil sa 9 na attack power ay parang hindi man lang ito makakagasgas. Pinatahimik ng guro ang lahat upang makita ang resulta ng test. Nang tumingin sila sa board ay score na 9 lamang ang lumitaw. Natahimik ang paligid sa pagkabigla, ngunit agad ding bumalik ang tawanan ng mga estudyante habang sinubukan ng guro na magbigay ng kaunting panghihikayat. Humingi si Tian Hao ng isa pang pagkakataon at pinayagan siya ng guro. Nagpasya siyang subukan ng kakaibang kakayahan ng kanyang klase. Sa pamamagitan ng sacrifice, maaari niyang gawing demonyo at permanenteng i-upgrade ang kanyang summon. Pinili niyang gumastos ng 200 points bilang pagsubok. Nalito ang ibang estudyante dahil para sa kanila ay wala namang magbabago kahit ilang ulit pa niyang subukan. Bumaba ang kanyang kabuuang HP mula 1,000 patungong 800. Biglang tumama ang pulang kidlat sa slime at nagsimulang magbago ang katawan nito. Lahat ay nakatingin habang patindi ng patindi ang transformation. Nang matapos ito ay nakatayo na sa harap niya ang kanyang bagong kasama, isang demonized slime. Umakyat ito sa level 3 at nagkaroon ng 1,200 HP, 120 attack power, at 3 skill, corrosive slime, slime speed, at dance of the demon. Ang dating asul na slime ay naging kulay pula at tinubuan ng 2 matutulis na sungay. Inutos ni Tian Hao ang pag-atake. Tumalon ng slime sa hangin at sa isang iglap ay mabilis na sumugod at tinamaan ng eksakto ang target. Lahat ng mata ay napunta sa scoreboard. Saglit itong kumurap na parang nagka-short circuit bago lumabas ang resulta.
Nabigla ang lahat nang makita ang score na 120. Hindi sila makapaniwalang ganoon kalakas ang naipakita niya, lalo na at 89 lamang ang nakuha ni Dong. Hindi matanggap ni Dong ang resulta at kinwestiyon kung paano yun nangyari. Maging ang maalamat na war god ng Huxia na si Fan Chongyun ay 101 lamang ang naging score noon kaya mahirap paniwalaan ang 120 ni Tian Hao. Inakusahan niya si Tian Hao na pinakialaman ang makina dahil 2 beses siyang nag-test, at sinuportahan siya ng kanyang mga alalay na nagsabing kainahinala ang pagtalon mula 9 hanggang 120. Sa sarili niya ay alam ni Tian Hao na may ginawa nga siya, ngunit iyon ay paggamit lamang ng sariling kakayahan sa kanyang summon. Inamin ng guro na makatwiran ang kanilang pagdududa ngunit iginiit ni Tian Hao na hindi siya nandaya. Lumapit ang guro upang inspeksyunin ang makina at napansin ang kakaibang guhit sa screen. Matapos ang masusing pagsusuri ay nagpasya siya na nagkaroon lamang ng sira ang makina at hindi nandaya si Tian Hao. Gamaan ang pakiramdam ni Dong dahil naniniwala siyang imposible namang malampasan siya ng isang talunan. Tinanong niya kung ano ang mangyayari sa score ni Tian Hao at mabilis na sumagot ang isa niyang alalay na dapat ay 9 lang ang bilang dahil maayos naman ang unang test. Inihayag ng guro na dahil sa malfunction ay mawawalang bisa ang resulta ni Tian Hao at kailangan niyang ulitin ang test sa ibang araw. Nagulat si Tian Hao na bibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. May ilang estudyanteng tumutol at inakusahan ng guro na pinapanigan siya, ngunit nanindigan ang guro. Dahil sira ang makina, tapos na ang testing sa araw na yun at ang mga hindi pa tapos, kasama si Tian Hao, ay muling susubok kapag naayos na ito. Namula ang mata ng isa sa mga alalay na tila gustong magsimula ng gulo ngunit umatras din ng titigan siya ni Dong ng malamig. Nilate pa ni Dong si Tian Hao at sinabing kahit umulit pa ito ay mananatiling basura. Pagkatapos ay inaya niya ang kanyang grupo na magtungo sa Level 1 Black Abyss. Naalala ni Tian Hao na isa itong beginner's dungeon at naisip niyang perpekto yun upang subukan ang kanyang Demonized Slime kaya nagpasya rin siyang pumunta roon. Umalis ang grupo at kalaunan ay dumating ang mga repairman. Nadiskubre nilang nasira ang makina dahil sa lakas ng isang estudyante, at nang makita ang lawak ng pinsala ay napaisip sila kung may ipinanganak bang henyo sa paaralan. Malapit sa lugar ay napansin ng isang matandang lalaki si Tian Hao. Lumapit ito at nagsabing ang pangangatawan niya ay bagay na bagay para sa isang summoner. Parang pamilyar ang sinabi nito kay Tian Hao ngunit hindi niya matandaan kung saan niya yun narinig. Tinanong niya ang matanda kung siya nga ba ang kinakausap nito. Bilang tugon ay inilabas ng matanda ang isang top-tier summoner staff at inalok ito sa halagang 300 gold. Nagduda si Tian Hao dahil sa tingin niya ay parang ordinaryong patpat lamang yun at mukhang panluloko ang presyo. Ngunit iginiit ng matanda na iniaalok lamang niya yun dahil naniniwala siyang itinadhana silang magkita at kung sa iba raw yun ibebenta ay hindi bababa sa 1,000 ang halaga. Habang hawak ni Tian Hao ang staff ay naramdaman niya ang kapangyarihang dumadaloy rito. Dahil walang maayos na Summoners Guild sa paligid at bihira ang magagandang kagamitan, nagpasya siyang kunin ito kahit may pagdududa. Hiningi ng matanda ang 300 gold ngunit 72 lamang ang pera ni Tian Hao. Nakiusap siya kung maaaring ibenta na lang ito sa halagang 72. Tinanggap yon ng matanda bilang deposito at ipinaliwanag na sa halagang yon ay nakareserba na ang staff at hindi na maibebenta sa iba. Gayunpaman, kung nais talaga niya itong maging kanya, kailangan niyang pumunta sa pinakailalim ng Level 1 Black Abyss Maze at kunin ang isang partikular na kayamanan. Kapag nagawa niya yon ay mapapasaka niya na ang staff. Nais sanang umatras ni Tian Hao ngunit pakiramdam niya ay huli na ang lahat at tila tumanggap na siya ng isang quest mula sa NPC. Inabot ng matanda ang isang papel at sinabi na magiging malinaw ang lahat kapag narating niya ang pinakamalalim na bahagi. Pagkatapos ay pinapirma siya gamit ang fingerprint. Nagtaka si Tian Hao kung bakit siya nadadamay sa personal na utos ng matanda ngunit sa huli ay inilagay rin niya ang marka. Ngumiti ang matanda at pinaalala ang kanilang kasunduan. Umalis si Tian Hao na tila medyo talunan ng pakiramdam. Pagkaalis niya ay may lumapit sa matanda at magalang na tinawag itong Elder Fang. Ipinagbigay alam ng guro na natigil ang testing dahil nasira ang makina at iminungkahi niyang bumalik muna ang matanda. Tinanong ni Elder Fang kung kilala nito ang estudyante. Sumagot ang guro na nasa kanyang klase si Tian Hao at naawa siya rito dahil sa pagiging summoner,
sapagkat alam niyang magiging mahirap ang tatahakin nitong landas. Tumango ang matanda bilang pagsang-ayon. Sa entrada ng Level 1 Black Abyss ay ramdam ang matinding lamig ng hangin. Nakatayo roon ang isang napakalaking estrukturang naglalaman ng portal. Kilala ang lugar na yun bilang Cold Valley Abyss, at kinakailangan ng grupo na may 3 hanggang 5 tao upang makapasok. Para lamang yun sa mga level 1 hanggang 10, at ang sinumang lampas sa saklaw na yun ay agad pinapalis ng overseer. Dahil may requirement na party, alam ni Tian Hao na hindi niya yun kayang pasukin ng mag-isa. Binuksan niya ang leaderboard. Sa pagtatapos ng buwan ng ranggo, ang mga nasa pinakamataas na pwesto ay nakatatanggap ng magagandang gantimpala. Sa kasalukuyan, ang nasa unang pwesto ay si Fang Chengyun. Ang gantimpala para sa unang lugar ay isang beginner chestplate na nagbibigay ng 30% armor, 20% magic resistance, at dagdag na 120 max HP. Agad niyang napagtanto na napakagandang kagamitan yun para sa early game at karapat-dapat ipaglaban ang unang pwesto. May nakapansin sa kanya at mapanuyang nagtanong kung ano ang ginagawa ng isang mababang uri tulad niya sa lugar. Nang makita na balak niyang pumasok sa abyss, tinukso siya nito at sinabing hindi siya tatagal ng 10 segundo sa loob. Nagsimula na siyang mainis dahil paulit-ulit niya nang naririnig ang parehong pang-iinsulto. Si Dong yun kasama ang karaniwang grupo. Sinabihan siya ni Dong na umuwi na lamang at magtanim. Sinagot ni Tian Hao na pakialaman na lamang nila ang sarili nilang problema. Hinamon siya ng grupo at itinuro na kailangan ng minimum na 3 tao sa dungeon kaya tinanong kung makakapasok ba siya. Nagmayabang si Dong at malakas na inilahad na mayroon silang C-rank warrior at 2 E-rank mage, saka tinanong ang mga tao kung sino ang gustong sumali sa kanilang party. Kaagad na nagkagulo ang mga tao sa paglapit sa kanila dahil lahat ay gustong mapabilang sa grupo. May isang pari na nagpakilala rin upang mapili. Pumili si Dong ng 2 miyembro habang pinapataas ng kanyang mga alalay ang kanyang imahe at ipinagmamalaki ang lakas nila at ang balak na dominahin ang leaderboard. Dahil dito ay kinabahan ang mga bagong sumali, natatakot na baka sila ang maging pabigat. Biglang kumislat ang portal at naglabas ng bungo at mga buto na ikinatakot ng mga bagong recruit. Ngumisi ang isa sa mga alalay ni Dong at binalaan silang manatiling malapit kung ayaw nilang humantong sa ganoong kalagayan. Pagkatapos ay pinakilos ng leader ang grupo at isa-isa silang naglaho sa loob ng portal. Tahimik lamang silang pinanood ni Tian Hao. Alam niyang magulo at mapanganib ang grupo ni Dong at malamang na hindi makalabas ng maayos ang mga bagong kasama nila. Bagamat hindi permanente ang kamatayan dahil may resurrection, mabigat pa rin ang kapalit nito kaya mas mainam pa rin ang paglilinis ng dungeon nang hindi namamatay. Binuksan ni Tian Hao ang kanyang status window at ipinakita ito sa ibabaw ng kanyang ulo. Nakasaad doon na isa siyang level 1S rank summoner. Nakakuha ito ng atensyon ng ilang tao at may nagmungkahi sa mga kasama niya na isama siya sa kanilang grupo. Ngunit agad itong tinutulan ng isa pa, sinasabing kahit S-rank pa ay wala pa ring silbi ang summoner. Napabuntong hininga ang babaeng kasama nila dahil akala nila ay nakakita na sila ng maayos na kasama ngunit isa lamang pala itong dagdag na pabigat. Nagdesisyon silang maghintay pa ng mas magandang makakasama. Habang nakatingin sa paligid ay may napansin si Tian Hao sa gitna ng crowd. Si Liu yun, isang level 1 bard na may E-rank talent. Dahil E-rank lang siya, mahina pa ang epekto ng kanyang buffs hanggat hindi siya umaabot sa D-rank o mas mataas pa. Mula sa kanyang ekspresyon ay halatang matagal na itong naghihintay. Lumapit si Tian Hao at inalok siyang bumuo ng team. Namula si Liu sa alok. Iniabot ni Tian Hao ang kanyang kamay at ipinaliwanag na balak niyang sumabak para sa leaderboard ngunit walang gustong sumama sa kanya. Alam ni Liu na malabo yun, ngunit dahil gwapo siya at ayaw niyang palampasin ang pagkakataon ay pumayag siyang sumali. Ilang segundo lang ay nagpakilala sila sa isa't isa. Pinakalma siya ni Tian Hao at sinabing siya na ang bahala sa mga halimaw sa loob ng dungeon at ang kailangan lamang gawin ni Liu ay manatiling ligtas. Kumikinang ang mga mata nito na parang may mga puso dahil natuwa siya sa ideyang may nag-aalala sa kanya. Nangako siyang hindi magiging pabigat. Isa na lamang ang kulang nilang miyembro. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na boses na tumatawag sa pangalan ni Goddess Qing. Agad na napalingon ang lahat. Nang lumitaw si Su Qing ay naaga nito ang atensyon ng buong lugar, lalo na ng mga lalaki.
Isa siyang level 1 druidess na may mataas na rank talent. Maraming nag-alok na isama siya sa kanilang mga party ngunit sa loob-loob niya ay naiirita siya sa kanila. Nagkaroon ng kaguluhan habang inaagawan siya ng iba't ibang grupo. Agad siyang nakilala ni Tianhao bilang kilalang campus belle, at sa kanyang sorpresa ay tila nakilala rin siya nito. Huminto si Qing sa harap niya at tinitigan siya ng matindi na nagdulot ng kaunting kaba. Sa isip niya ay pinag-iisipan nitong sumama sa grupo. Maya-maya ay nagpakita ito ng kaunting pagka-cute at nagpilit na idagdag siya sa party ni Tianhao. Nagalit at nainggit ang mga lalaking humahanga sa kanya. Napunta si Tianhao sa alang-a ng sitwasyon nang hawakan ni Qing ang kanyang kamay at lumapit ng walang alinlangan. Nagrereklamo ang iba at nagtatanong kung bakit siya ang napili. Wala pa namang ginagawa si Tianhao ngunit siya ang napagbuntunan ng inis. Nainis si Qing at mariing ipinahayag na nakasali na siya sa isang party at pinaalis ang mga tao sa paligid. Nabigla ang lahat sa pagiging prangka niya bago siya mabilis na tumakbo papunta sa portal. Tinawag siya ni Tianhao at tinanong kung bakit gusto niyang sumali sa kanila. Tapat itong sumagot na ang target niya ay ang leaderboard at kailangan niya ng 2 babuhat sa kanya. Kung magtagumpay siyang dalhin ang mga tinuturing na basura hanggang unang pwesto, wala nang mamamaliit sa kanya. Medyo masakit ang pagpili niya ng salita, ngunit pinagalaw niya agad ang grupo at sinabing huwag nang tumunganga. Napabuntong hininga si Tianhao at bahagyang nabahala dahil tila may maliit na prinsesa na silang kasama. Tahimik na nagtanong si Liu kung silang 3 lamang ba ang bubuo ng party at kinumpirma niya yon dahil wala nang ibang angkop sumali. Pinayuhan niya si Liu na kung maging delikado ang sitwasyon ay maaari nitong umalis sa party at umatras anumang oras. Sabay-sabay silang tumawid sa portal at pumasok sa dungeon na nababalutan ng nyebe. Agad silang sinalubong ng matinding lamig. Kahit may cold resistance gear si Tianhao ay halos walang epekto yun. Nag-alok si Liu na gumamit ng low-level resistance aura. Mahinahon niyang pinatugtog ang maliit niyang harp at bumalat sa kanila ang mainit na gintong liwanag. Napalingon si Qing at umaming hindi pala ganap na walang silbi si Liu. Pinaalala ni Tianhao na kailangan nilang kumilos ng mabilis dahil naroon sila upang makipagkumpitensya para sa leaderboard. Biglang lumitaw mula sa anino ang pares ng kumikislap na pulang mata. Tinitigan yon ni Tianhao at nakilala bilang Corrupted Wandering Wolf na level 1. Ipinakita ng stats nito ang 400 HP, 21 attack, 200 agility, at 1 defense, kasama ang skills na Plague Spread at Weakened Howl. Isa itong trahedyang nilalang na nakagapos ang kaluluwa sa Cold Valley Abyss at nakakulong sa sirang katawan, at itinuturing na karaniwang uri ng halimaw. Agad itong nakilala ni Qing at ngumiti dahil perpekto raw ang timing para makapagpraktis siya. Nag-transform siya bilang Spirit Cat, at doon unang nakita ni Tianhao kung ano ang tunay na kakayahan ng isang druid. Tumalon siya at mabilis na sumugod sa halimaw, saka hiniwa ito gamit ang kanyang mga kuko. Napansin ni Tianhao na patuloy na kumukuha ng damage ang lobo at agad niyang naisip na may bleeding effect ang mga atake ni Qing. Labis namang namangha si Liu sa lakas nito. Nang bumagsak ang lobo ay naghulog ito ng loot, mga wolf pelt na nagkakahalaga ng 20 gold bawat bundle at wolf fangs na 10 gold bawat bundle. Ibinigay ni Qing ang mga ito kay Liu bilang pasasalamat sa pagcast nito ng cold resistance aura kanina. Ipinaliwanag niyang ayaw niyang may utang na loob sa iba. Ngumiti si Liu at natuwa sa kilos nito, sinabing hindi na kailangang maging formal. Pagkatapos ay iminungkahi ni Qing na magpatuloy na sila sa paglalakad. Binigyan ni Tianhao ng huling tingin ang natumbang lobo bago sumunod sa 2. Hindi nagtagal ay naharang ang kanilang dinadaanan ng 3 pang lobo. Walang pag-aatubiling nagpalit si Qing sa kanyang beast form at agad na sumugod. Mabilis niyang nilaslas ang mga lobo at sunod-sunod na pinabagsak ang mga ito, ngunit kahit malakas siya ay naging mabigat pa rin ang sabay-sabay na pagharap sa 3 kalaban. Gayunpaman, hindi siya nagpabagal dahil nakatutok ang isip niya sa pag-abot sa leaderboard. Napansin ni Liu na nasugatan si Qing kaya nag-alok siyang gumamit ng mababang antas ng healing spell, ngunit tumanggi si Qing dahil kaunti lamang ang maibabalik nitong HP at mas mabuting tipirin na lang ang mana. Sa halip ay uminom siya ng potion. Marahang tinapat ni Tianhao ang balikat ni Liu bilang tahimik na pagpapalakas ng loob. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad ay naging mas mapagmatsyag sila sa paligid.
Sa unahan ay hindi sinasadyang naapakan ni Ching ang isang magic circle. Agad gumana ang kanyang instinct at naramdaman niyang may panganib. Sa isang iglap ay bumagsak mula sa itaas ang isang napakalaking martilyo na muntik na niyang tamaan. Ang sandatang yun ay inihagis ng isang corrupted wandering zombie, isang elite monster. Ito ay level 4 na may 600 HP, 56 na attack, 100 agility, at 5 defense. Ang mga kakayahan nito ay Hammer Strike, Rotting Stench, at Dev-R. Isa itong nabubulok na bangkay na kayang maglabas ng corrupted wolves, at kahit halos wala na itong utak ay nananatiling mabangis laban sa mga pumapasok sa lugar. Nang makita ni Ching na elite monster ito ay agad niyang naunawaan na magiging mahirap ang laban. Kinabahan si Liu at nagtaka kung bakit may elite monster sa bahaging yun. Naisip ni Tian Hao na marahil ay na-provoke ito dahil sa dami ng corrupted wolves na mabilis na pinatay ni Ching. Muling iwinasiwas ng zombie ang martilyo at nahuli si Ching sa bilis nito. Tinamaan siya ng malakas at tumilapon, saka bumangga sa isang malaking bato. Natarante si Liu at napalingon kay Tian Hao, naghihintay ng gagawin. Itinaas ng zombie ang martilyo at naghanda ng patamaan ang nawawalang malay na si Ching. Hindi nag-atubili si Tian Hao at agad niyang ipinatawag ang kanyang demon slime. Kumapal ang hamog sa paligid at mula rito ay lumitaw ang slime na nasa level 3. Inutusan niya itong gamitin ng skill na Dance of the Demon. Sumugod ang slime ng napakabilis na parang guhit na liwanag lamang ang bakas. Bumagsak ang martilyo patungo kay Ching at nagbitak ang lupa sa lakas ng tama, ngunit napahinto ang halimaw ng mapansing wala na ang target nito. Kalmadong ipinahiwatig ni Tian Hao na dapat muna nitong tiyakin kung tumama nga ang atake. Nailigtas na pala ng slime si Ching at maingat itong dinala palayo. Inutusan niya si Liu na dalhin si Ching sa ligtas na lugar at pagalingin habang siya na ang haharap sa wandering corpse. Muling naghanda ang zombie sa pag-atake. Inutusan ni Tian Hao ang slime na gamitin ang slime spit. Tumalon ang nilalang sa ere at lumutang sa ibabaw ng halimaw habang may mapanuksong ngiti sa malagel nitong mukha. Nagpaulan ito ng pulang malagkit na likido sa kalaban. Itinaas ng zombie ang mga braso upang protektahan ang sarili. Agad na sinundan ni Tian Hao ang utos ng panibagong demon dance. Napansin niyang matibay ang depensa ng halimaw at halos kalahati lamang ng inaasahang damage ang naibibigay nila kaya kailangan niya ng bagong paraan. Napaatras ang zombie nang maramdaman nitong natutunaw ng slime ang laman nito. Muling sumugod ang slime habang mabilis na bumuo ng plano si Tian Hao. Inutusan niya itong pagsabayin ng demon dance at matinding corrosive slime at ituon ang pag-atake sa bukong-bukong ng halimaw. Tumpak na tumama ang slime at agad bumagsak ang zombie. Samantala, patuloy na ginagamot ni Liu si Ching hanggang sa unti-unting magmulat ito ng mata. Nasulyapan niya si Tian Hao habang lumalaban at doon niya nakita kung gaano ito kalakas. Naunawaan ni Tian Hao habang naglalaban na mas mahina ang depensa ng ibabang bahagi ng katawan ng halimaw kaya inutusan niya ang slime na doon lamang umatake. Patuloy ang pagbuhos ng slime hanggang umabot ito sa baywang ng zombie. Kahit ang martilyo nito ay nagsimulang matuno, sa huli ay tuluyang bumagsak ang corrupted wandering zombie. Nakakuha si Tian Hao ng 120 EXP, isang corpse hammer, 10 wolf hides, at 10 wolf fangs, at umangat siya sa level 2. Nagulat siya sa dami ng nakuha niyang karanasan, at pati ang dalawang babae ay namangha sa ipinakitang lakas niya. Natanong ni Liu kung ganoon ba talaga kalakas ang mga summoner, ngunit sinabi ni Ching na hindi yun dahil sa klase kundi dahil mismo kay Tian Hao. Para sa kanya ay nakakatakot ang lakas nito dahil hindi basta-basta nagagawang mag-solo ng elite monster. Lumapit si Tian Hao at mahinahong tinanong si Ching kung ayos lang siya. Namula ito sa pag-aalala niya at sinabing minor lamang ang mga sugat niya. Ipinaalala ni Liu na mabagal ang healing chant niya at kailangan nilang huminto muna upang makapagpahinga, ngunit tumutol si Ching dahil nakikipagkarera sila para sa leaderboard. Iginiit niyang kaya pa niyang lumaban at pinilit silang magpatuloy, ngunit nanginginig na ang kanyang mga binti at halos hindi na makatayo. Sinalo siya ni Tian Hao at inalalayan habang pinapaalala na walang saysay ang habol sa leaderboard kung mamamatay naman siya. Namula si Ching at sa huli ay inaming tama siya. Nagpasya silang magpahinga muna. Ayon sa mapa, may kalapit na kuweba kaya doon sila magpapalipas ng gabi.
Pagdating nila ay iminungkahi ni Tian Hao na magpahinga ang dalawa habang siya ang magbabantay sa labas. Dahil sa sobrang pagod sa paggamit ng magic, agad nakatulog si Leo nang mahiga siya. Nagulat pa sila kung gaano kabilis itong nakatulog. Mahina hong hinikayat ni Tian Hao si Ching na matulog na rin. Bago siya tuluyang lumabas ng kuweba ay tahimik na nagpasalamat si Ching sa pagliligtas niya kanina. Hindi agad sumagot si Tian Hao at simpleng tumitig lamang habang namumula ito sa hiya. Dagdag pa ni Ching na hindi siya taong nakakalimot sa utang na loob, ngunit halatang nahihiya kaya agad siyang tumalikod at nagkunwaring walang sinabi. Napangiti si Tian Hao dahil sa kabila ng matapang nitong salita ay ramdam niyang may mabuting puso ang Tsunere na dalaga. Mula sa loob ng kuweba ay pasilip na pinanood siya ni Ching habang lumalayo. Mag-isa sa labas, nagpa siya si Tian Hao na tingnan ang kanyang status. Pagkatapos mag-level up ay nasa level 3 na siya. Tumaas ang HP niya mula 800 hanggang 1200, ang MP mula 300 hanggang 400, ang attack power mula 12 hanggang 40, ang spirit mula 80 hanggang 100, ang defense mula 1 hanggang 2, ang agility mula 50 hanggang 55, at ang luck mula 10 hanggang 20. Nanatili sa S-rank ang kanyang talent na Demonic Sacrifice at na-unlock na rin ang bagong skill na Fully Armed sa level 1. Pinahihintulutan ng skill na ito ang kanyang spirit na protektahan ang summoned creatures at palakasin ang lahat ng kanilang stats. Ang kasalukuyan niyang beast slot capacity ay isa sa 2 pwesto. Ngumiti si Tian Hao sa kanyang progreso. Inactivate niya ang Fully Armed at napagtanto niyang parang buff enhancement lamang ito ngunit napaka-epektibo. Tumaas ang kanyang HP ng 400, at sapat na ang dagdag na yun upang ma-level up pa ang slime ng 4 na beses. Gayunman, napansin niyang kung hindi niya mapapataas pa ang HP cap ay kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Ginamit niya ang convert upang ilipat ang 400 HP. Bumalik sa 800 ang kanyang HP habang umakyat sa level 7 ang Demon Slime. Malaki ang tinaas ng stats nito. Naging 1400 ang HP, 140 ang attack power, 120 ang agility, at 7 ang defense. Nag-unlock din ito ng bagong skill na split. Naging mausisa si Tian Hao kung ibaba ang kakayahan ng mga kopya ng slime kumpara sa orihinal. Upang subukan, pinatalo niya ang Demon Slime sa ere at nang nasa ligtas ng distansya ay inutusan niya itong gamitin ang split. Nahati ang katawan ng slime sa 2. Sinuri niya ng mabuti ang kanilang stats. Parehong level 7 ang 2 slime, may tig 700 HP, 140 attack power, 130 agility, at 4 na defense, at pareho ang skills maliban sa split na hindi na available sa mga kopya. Sa madaling salita ay nahati ang HP, bahagyang tumaas ang agility, at bumaba ang defense. Habang nag-iisip siya kung gaano katagal magtatagal ang epekto, biglang lumitaw ang isang timer sa ibabaw ng mga Demon Slime. 3 minuto ang nakalagay dito. Nagulat si Tian Hao nang makita ang timer dahil napakaiksi ng natitirang oras. Bigla niyang narinig ang kakaibang ingay mula sa loob ng kuweba at agad siyang naging alerto. Ramdam niyang may mali at nasa panganib ang 2 kasama. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa loob at nang makita niya ang sitwasyon ay halos tumigil ang tibok ng puso niya. Sina Liu at Ching ay nakaharap sa isang napakalaking halimaw. Walang pag-aalinlangan, inutusan niya ang Demon Slime na muling gumamit ng split. Agad sumugod ang mga slime at umatake ngunit ang lumabas na damage ay -25 lamang. Nagulat si Tian Hao sa sobrang liit ng epekto. Ang kalaban ay isang giant snow rabbit na level 8, may 800 HP, 80 attack power, 500 agility, at 6 na defense. Kakaiba ang itsura nito dahil tila isang humanoid na kuneho na nakatayo sa 2 paa. Ang uri ng halimaw na ito ay namumuhay sa nagyayelong lugar at may makapal na balahibo na nagbibigay ng resistensya laban sa mga ordinaryong atake. Nakapawis ng malamig sina Liu at Ching dahil napakalaki ng agwat ng lakas nila sa halimaw at alam nilang wala silang laban. Biglang bamuka ng malapad ang bibig ng Snow Rabbit at mabilis itong sumugod kay Tian Hao. Sumigaw si Ching upang mag-ingat siya ngunit hindi niya ito pinansin at tila minamaliit lamang ang kalaban. Naglabas ng slime spit ang Demon Slime ngunit habang sumusugod ang rabbit ay bigla itong naglaho. Tumama lamang sa lupa ang atake.
Sa isang kisap mata ay lumitaw ang rabbit sa likod ng slime at sinipa ito ng malakas kaya tumilapon sa kabilang bahagi ng kuweba. Hindi pa man nakakabangon ay sinundan agad ito ng sunod-sunod na suntok. Agad inutusan ni Tianhao ang slime na umatras at gumamit ng Dance of the Demon kasabay ng malakas na corrosive slime. Mabilis na umurong ang slime habang pinagmamasdan ni Tianhao ang galaw ng kalaban. Napansin niyang napakataas ng agility ng Snow Rabbit at pambihira ang kakayahan nitong umiwas. Nagtaka si Liu kung paano ito naging ganoon kabilis. Ipinaliwanag ni Ching na kilala ang Snow Rabbit bilang isa sa pinakamahirap kalabang halimaw sa abyss at marami ng party ang nabura dahil dito. Ngunit naguguluhan siya kung bakit sila inatake dahil hindi naman sila pumasok sa teritoryo nito. Nang makitang hindi sapat ang pinsalang na ibibigay ng slime, iminungkahi ni Liu na tumulong na rin sila. Nasa alang-a ng sitwasyon si Tianhao dahil naputol ang Dance of the Demon kanina at nasa cooldown pa ito. Inutusan niya ang slime na umatras ngunit patuloy itong natatamaan. Hindi na nakatiis si Liu at kumilos upang tumulong habang sinubukan naman ni Ching siyang pigilan. Kumuha si Ching ng bato at inihagis ito sa Snow Rabbit upang maaga ang atensyon. Tumama ang bato sa noo ng halimaw at dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Nanigas sa takot si Ching habang umuungal ng malakas ang rabbit. Sa gulat ay naghalungkat siya sa bag at naghagis ng isang carrot. Biglang kumislap ang mga mata ng Snow Rabbit at sa isang iglap ay naging parang inosenteng kuneho habang masayang ngumunguya. Napatulala silang tatlo sa nangyari. Napagtanto ni Tianhao na gutom lamang ang halimaw. Nagtaka si Ching kung bakit may dalang carrot si Liu, at ipinaliwanag nitong nagdala siya ng mga ito bilang emergency rations. Ngunit nang matapos kumain ang rabbit ay muli itong tumingin sa kanila ng mabangis. Sa takot ay tumakbo si Liu habang naghahagis ng carrot sa likod niya upang habulin ng rabbit ang bakas ng pagkain. Alam ni Tianhao na kaunti na lang ang natitirang carrots kaya kung papatayin nila ito ay kailangan nilang kumilos agad. Inutusan niya si Liu na ihagis ang bag kay Ching. Bagamat naguguluhan, sumunod agad si Liu at nasalo ni Ching ang bag. Kaagad namang napunta sa kanya ang atensyon ng Snow Rabbit. Instinctively ay nag-transform siya sa beast form at napatingin kay Tianhao upang malaman ang plano. Tumalon siya habang sinubukan siyang atakihin ng rabbit. Sa isip ni Tianhao ay iisa lang ang layunin, ang patayin ang halimaw. Muling sumugod ang rabbit gamit ang dalawang kamao at muntik ng tamaan si Ching dahil sa bilis nito. Habang umiiwas ay hinanap niya ang signal ni Tianhao. Sinabi nitong dalhin niya ang kalaban papasok sa kuweba. Agad niyang naintindihan ang plano at tumakbo papunta sa dead end ng kuweba habang hinahabol ng rabbit. Sigurado siyang hindi na ito makakapreno. Tulad ng inaasahan, bumangga ang rabbit ng ulo sa pader at bumagsak ang mga bato sa ibabaw nito. Iyon na ang pagkakataon ng slime. Tumalon ito pataas at nagpaulan ng malagkit at corrosive na slime. Nahulog ang Snow Rabbit sa bitag ni Tianhao. Inutusan niya ang slime na gumamit ng split at sinundan ng slime speed. Nagbago ang kilos ng rabbit at naging maingat dahil napalibutan na ito. Nakangising parang demonyo ang slime habang unti-unting binabawasan ang HP ng kalaban hanggang sa tuluyang bumagsak ito. Nagtagumpay ang grupo at napabuntong hininga si Tianhao sa ginhawa. Nakakuha siya ng 200 EXP at kulang na lamang ng 100 upang maka-level up muli. Ngunit napaisip siya sa labanan dahil kahit level 6 lamang ang Snow Rabbit ay nahirapan ang slime. Napagtanto niyang mahusay ang slime sa area attacks ngunit kulang sa lakas kapag iisang target lang ang kalaban. Kung maulit ang ganitong sitwasyon ay maaaring maging delikado. Naging magaan ang pakiramdam ng dalawang babae at napaiyak pa si Liu dahil akala niya ay mamamatay na sila. Samantala, galit si Ching at pinagalitan si Tianhao dahil ginawa siyang pain. Humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na siya lang ang sapat ang bilis upang makaiwas sa mga atake ng rabbit. Namula si Ching at tinanggap yon bilang papuri. Pagkatapos ay ibinaling niya ang sisi kay Liu dahil sa pagdadala ng carrots na siyang naging dahilan ng gulo. Ipinaliwanag naman ni Liu na nagdala lamang siya ng tuyong pagkain bilang paghahanda. Inutusan ni Ching na itago na lang lahat sa inventory, ngunit pinigilan sila ni Tianhao. Ipinaliwanag niya na ang isang Snow Rabbit ay nagbibigay ng 120 EXP, ang pinakamataas na nakuha nila sa ngayon.
Kung makakahatak pa sila ng mas marami papunta sa kanilang mga bitag ay mas mabilis silang magle-level up. Ang requirement para makumpleto ang Cold Valley Abyss ay talunin ang level 10 Abyss boss, at para magawa yun ay kailangan bawat miyembro ng party ay nasa level 4 pataas. Sa kasalukuyan, level 2 pa lamang ang dalawang babae at level 3 si Tian Hao, kaya kailangan nilang makapatay ng hindi bababa sa 5 Snow Rabbit pa. Nag-alinlangan si Liu dahil hirap na nga sila sa isa lamang. Ngunit pinakalma siya ni Tian Hao at sinabing sa pagkakataong ito ay hindi sila ang hahabulin kundi sila ang magiging mangangaso. Agad sumang-ayon si Ching dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa mabagal na pag-grind. Kung mahahatak nila ang mga rabbit papunta sa bitag ay perpekto yun para sa layunin nilang maabot ang leaderboard. Mabilis silang nagplano. Naglagay sila ng carrot bilang pain at nang may lumapit na snow rabbit ay sabay silang lumabas mula sa likod ng malaking bato at naglunsad ng surprise attack. Pagkaraan ng 3 oras ay nagbunga ang kanilang plano. Umabot si Tian Hao sa level 5 habang parehong naging level 4 sina Ching at Liu. 5 oras na silang nasa loob ng abyss. Masaya si Liu dahil sa loob lamang ng 5 oras ay napakalaki na ng progreso nila. Sumang-ayon si Ching at sinabing napakabilis ng kanilang takbo dahil ang dating may hawak ng record ay inabot ng 8 oras bago malinis ang dungeon. Nagkaroon ng pag-asa si Liu na baka malampasan nila ang record. Gayunpaman, pinaalalahanan sila ni Ching na hindi pa tapos ang lahat dahil kailangan pa nilang harapin ang boss at hindi yun magiging madali. Pareho sila ng iniisip ni Tian Hao. Ayon sa guide, ang boss ay ang Wandering Zombie Leader na kayang mag-summon ng Corrupted Wolves at Wandering Zombies upang sabay-sabay lumaban, kaya ang laban ay magiging mahaba at pagod ang endurance match. Sa kasalukuyang setup nila ay maaaring umabot ng 2 oras ang labanan. Nagtanong si Liu kung ano ang susunod nilang hakbang, at iminungkahi ni Ching na magpahinga muna silang mabuti at ibalik ang buong lakas bago sumabak sa laban sa boss. Sumang-ayon si Tian Hao at nagpasya silang magpahinga ng 30 minuto. Habang nagpapahinga sila sa loob ng kuweba, ginamit niya ang convert upang ilipat ang HP. Bumaba ang kanyang kabuuang HP mula 1100 hanggang 800. Nagsimula siyang mag-alala dahil paliit ng paliit ang nadadagdag na HP sa bawat paggamit. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng mas maayos na paraan pagkalabas nila sa lugar na iyon. Samantala, umabot na sa level 9 ang Demon Slime. Tumaas ang HP nito sa 1600, ang attack power sa 150, agility sa 130, at defense sa 9. Nanatili pa rin ang mga kakayahan nitong strong corrosive slime, slime spit, dance of the demon, at split. Wala itong bagong skill na nakuha at hindi rin gaanong kahanga-hanga ang pagtaas ng stats. Tahimik na umasa si Tian Hao na hindi magiging masyadong mabagsik ang susunod na laban sa boss. Bigla na lamang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog mula sa labas ng kuweba. Lahat sila ay napatalon sa gulat at naging alerto. Nang lumabas sila upang tingnan, tumambad sa kanila ang isang napakagandang nilalang, isang kabayong may pakpak at kumikislap na sungay. Hindi makapaniwala si Tian Hao sa kanyang nakita. Isa pala itong hidden boss, isang unicorn na level 10. Mayroon itong 1,500 HP, 120 attack power, 300 agility, at 10 defense. Ang mga skill nito ay Soul Cleansing Melody, Aura, Horn Frost, Beast Hoof Stomp, at Falling Meteor. Isa itong banal, marangal, at purong nilalang na nagsisilbing tagapagbantay ng banal na hayop na natutulog sa kailaliman ng abyss. Lumilitaw lamang ito kapag nanganganib ang buhay ng lupain upang itaboy ang mga mananakop at ibalik ang balanse. Namangha si Tian Hao dahil bihirang-bihira ang ganitong boss, ngunit agad niyang napansin na mas malakas pa ito kaysa sa pangunahing boss ng dungeon. Naging handa sa labanan ng Demon Slime habang nagsimulang maglabas ng enerhiya ang sungay ng unicorn. Ilang sandali pa ay nagliwanag ang mga mata nito at tila may kakaibang kapangyarihang bumalot sa paligid. Nanatiling nakatayo si Tian Hao na parang nawala ng ulirat. Nabighani siya sa kagandahan ng nilalang at hindi niya namalayang naglalakad na siya papunta sa gilid ng bangin. Napansin yun ng Demon Slime at kinagat ang kanyang binti. Dahil sa sakit ay nabalik siya sa katinoan at napalingon sa galit, ngunit agad din niyang naunawaan na nailigtas siya nito. Paglingon niya ay nakita niyang nahipnotismo rin sina Ching at Liu.
Para silang nakakita ng napakagandang tanawin habang papalapit sa panganib. Isang hakbang na lamang at mahuhulog na si Liu kaya agad silang hinayla ni Tianhao palayo sa gilid at itinago sa likod ng malaking bato. Doon lamang sila nagkamalay. Nagtaka si Qing kung bakit lumitaw ang hidden boss dahil akala niya ang boss ng dungeon ay ang wandering zombie leader. Ipinaliwanag ni Tianhao na tagapangalaga ng buhay ang unicorn at maaaring lumitaw ito dahil sa dami ng snow rabbits na kanilang napatay. Napansin naman ni Liu na hindi ito lumabas kahit marami silang napatay na undead noon. Ipinaliwanag ni Qing na ang pagtalo sa mga mini-boss ang susi para marating ang huling bahagi at kapag natalo ang wandering zombie leader ay malilinis ang dungeon. Ngunit malinaw na mas mataas ang stats ng unicorn kaysa sa main boss kaya malamang na mabura sila kung hindi mag-iingat. Naiyak si Liu sa takot at iminungkahing tumakas na lang sila. Ngunit sinabi ni Tianhao na hindi na yun posible dahil matapos nilang pumatay ng napakaraming snow rabbits ay tila namarkahan na sila ng nilalang. Nagsisi si Liu at inisip na mamamatay na silang lahat. Inilagay ni Tianhao ang kamay sa kanyang balikat at pinaalalahanang dahil sa kanya ay naabot nila ang oras na kalahati lamang ng record sa leaderboard. Kailangan na lang nilang talunin ang boss upang malinis ang dungeon. Ipinangako niyang hindi niya hahayaang masaktan ang dalawa. Nagpakita rin ng kumpiyansa si Qing at sinabing huwag siyang pabagalin. Nagpasalamat si Liu sa kanilang dalawa. Maya-maya ay umungal ng malakas ang unicorn at natunton ang kanilang kinaroroonan. Naghanda silang lahat para sa laban. Gumamit ang unicorn ng Horn Frost at habang sumusugod ito ay nagbitak ang lupa. Tumalon ito sa pagitan ng mga bangin at inutusan ni Tianhao ang lahat na magkalat upang mahirapan itong umatake. Nang lumapag ang unicorn ay napalibutan na nila ito. Nang hamupa ang alikabok ay halatang galit ang nilalang at agad ginamit ang soul cleansing melody. Ang tunog nito ay nagdulot ng matinding sakit sa kanila. Tinawag ni Tianhao si Liu at agad itong nag-chant ng Sage's Narrative Hymn para sa resistance, isang lullaby para pahinain ang kalaban, at War God's March upang pataasin ang damage nila. Natuon ang atensyon ng unicorn kay Liu at muli itong sumugod gamit ang Beast Hoof Stomp. Natigilan si Liu sa takot ngunit sa tamang oras ay hinawakan ni Qing ang sungay ng unicorn upang pigilan ito. Habang nakabalanse ay sinipa niya ng malakas ang halimaw at tila hinamon pa ito. Umungol ng malakas ang unicorn at sinundan siya ng tingin habang tumatakbo siya palayo. Nang gumamit itong muli ng Horn Frost ay nakatalon si Qing upang umiwas at unti-unti niyang nauunawaan ang lakas ng boss. Ngunit biglang tumalon din ang unicorn at sumigaw si Tianhao upang mag-ingat siya. Tumama ang sungay sa dibdib ni Qing at napatigil siya sa pagkabigla. Mabilis na tumakbo si Liu papunta sa kanya at pilit siyang ginaisang. Tinawag ni Tianhao ang kanyang slime at ang galit sa nangyari ang nagtulak sa kanya na lumaban ng buong lakas. Nag-level up ang slime sa level 9, tumaas ang HP nito mula 1600 hanggang 1700 at ang attack mula 150 hanggang 160. Humarap ang unicorn sa kanila habang sumugod ang slime. Naghanda itong gumamit ng slime spit at nagpaulan ng malagkit na atake sa unicorn. Namangha si Liu dahil nagagawa nilang pigilan ang halimaw. Ang pinakamalaking kahinaan pala ng unicorn ay dark element attacks at ang Demoni Z slime ang perpektong pan-apat dito. Inutusan ni Tianhao ang slime na ipagpatuloy ang pag-atake. Patuloy nitong binuhusan ng slime ang unicorn hanggang mapasigaw ito sa sakit. Sinubukan ng unicorn tumakas at lumipad pataas ngunit hindi ito hinayaang makatakas ni Tianhao. Inutusan niya ang slime na gamitin ang corrosive slime at Dance of the Demon. Naging parang likido ang slime bago tumalon pataas upang habulin ito. Madali nitong naabot ang unicorn at hinaranggan ang daan nito. Pinuri ni Tianhao ang slime sa mahusay na kilos. Bumagsak ang unicorn sa lupa at sa galit ay naglabas ng malalakas na sonic waves mula sa sungay. Inutusan ni Tianhao ang lahat na takpan ang kanilang mga tainga habang patuloy ang pag-atake ng unicorn sa slime. Pinagamit niya ang split upang umiwas. Halos tamaan na sana ito ngunit sa tamang oras ay nahati ang slime at dumaan ang sungay sa pagitan. Dalawang slime na ngayon ang nasa laban. Gumamit ang unicorn ng stomp skill. Dahil may time limit ang split, alam ni Tianhao na kailangan na nilang tapusin agad ang laban. Inutusan niya ang slime na muling gamitin ang corrosive slime. Tumalon ang isang slime habang ang isa ay natapakan.
Naramdaman ng unicorn ang paparating mula sa likod ngunit bago pa ito makakilos ay nabuhusan na ito ng makapal na slime. Tinangka nitong tumakas ngunit kumapit ang slime sa katawan nito at nagdulot ng matinding sakit. Dahil sa grabeng pinsala ay nagwala ang unicorn. Kinabahan si Tianhao at agad inutusan ang slime na umatras. Halatang malaki ang pinsala sa parte kung saan dumaikit ang slime. Bumalik ang slime sa tabi ni Tianhao habang galit na nakatitig sa kanila ang unicorn. Naghintay siya sa susunod na galaw nito ngunit nagtaka siya nang bigla itong tumigil sa pag-atake. Napansin niyang may kakaibang puddle ng kulay ube na likido na may halong damo malapit sa mga paa ng unicorn. Tinanong ni Ching kung bakit siya nakatayo lamang at agad siyang sumugod upang tapusin na ang kalaban. Sinubukan ding kumilos ni Liu ngunit pinigilan siya ni Tianhao. Tumalon si Ching at tinapos ang unicorn sa isang mabilis na sugat. Bumagsak ang nilalang at buong kumpiyansang tumayo si Ching sa ibabaw nito, masaya sa nagawa. Ngunit habang nakahiga sa puddle ay umuungol ang unicorn na tila umiiyak. Nagulat si Ching dahil hindi niya inaasahang ganoon ang reaksyon nito. Bigla na lamang bumaba mula sa langit ang isang sinag ng liwanag at naglabas ang unicorn ng malakas na sound wave na nagdulot ng sakit sa kanilang lahat. Napakalakas ng puwersa kaya nang inig ang lupa at gumalaw ang mga bato. Isang malaking boulder ang muntik nang bumagsak sa kanila kaya agad inutusan ni Tianhao ang slime na lunukin ito. Pinilit ng slime kainin ang bato at lumaki ang katawan upang magkasya ito hanggang sa tuluyang matuno sa loob nito. Pinuri ni Tianhao ang slime ngunit hindi pa tapos ang panganib dahil mas marami pang bato ang nagsimulang bumagsak. Gumuho ang buong lugar kaya inutusan niya ang lahat na manatiling magkakadikit at huwag magkakahiwalay. Natarante si Liu nang muntik nang tumama sa kanyang paa ang isang bumabagsak na malaking bato. Si Ching ang unang kumilos at mabilis na nagpakita ng kakayahan habang nilalabanan ang mga guho. Gumalaw siya ng mabilis, iniiwasan ang mga debris na bumabagsak mula sa itaas. Hinayla ni Tianhao si Liu habang humahabol si Ching. Sa sandaling yun ay bumuo ang slime ng isang proteksyon na harang sa paligid nila. Nagtaka si Ching kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ni Tianhao na namatay na ang tagapagbantay at nagsisimula ng mawala ang mahika ng lugar. Bigla siyang nataranta nang makita ang isang malaking bato na papabagsak sa unicorn. Agad niyang inutusan ng slime na gumamit ng split at protektahan ito. Nahihirapan man ay sumunod ang slime. May bahagi nito ang mabilis na sumugod patungo sa unicorn, sinalo ang bato, tinunaw ito, at pagkatapos ay gumawa ng barrier upang maprotektahan ang nilalang. Umubo ng dugo ang unicorn at ilang sandali pa ay tumigil ang pagguho ng bundok. Panahon na upang tingnan ang kalagayan ng unicorn. Muling nagtanong si Ching kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Tianhao na may healing power ang dugo ng unicorn at nagsimulang gumaling ang lupain ng dumaikit ito sa lupa. Nanginginig ang unicorn habang iminungkahi ni Ching na patayin na ito upang makalabas na sila sa abyss, ngunit pinigilan siya ni Tianhao. Nagtaka siya kung bakit palagi siyang hinaharang nito. Napansin din ni Liu na tila may kakaibang nangyayari sa unicorn. Naunawaan ni Tianhao na parang may gustong ipahiwatig ang nilalang. Biglang umangat ang unicorn at napaatras si Liu sa gulat. Muling iginiit ni Ching na tapusin na ito, ngunit muli siyang pinahintay ni Tianhao. Nagreklamo si Ching dahil pakiramdam niya ay wala na silang oras. Umubo muli ng dugo ang unicorn at tuluyang bumagsak. Doon nila nakita na may nakalabas mula sa tiyan nito, isang sungay na tila bamutes mula sa loob. Napatulala si Ching nang lumitaw ang isa pang unicorn. Nanigas siya sa kinatatayuan habang ang dating tuyot na lugar ay biglang naging lantian at buhay. Doon niya naunawaan na kayang mag-reincarnate ng boss. Mabilis siyang sumugod dahil nais niyang patayin ito bago pa lumakas, ngunit hamarang si Tianhao at muling pinahintay siya. Itinaas niya ang kanyang sandata ngunit hindi gumalaw si Tianhao, kaya sa halip ay sinampal niya ito sa pisngi. Nagdugo ang kanyang mukha at isang patak ng dugo ang tumama sa sungay ng unicorn. Biglang nagliwanag ang sungay. Habang nag-aaway pa sila, pilit na tumayo ang unicorn at may lumabas na notification na nagsasabing nabuo ang isang kontrata. Napahinto ang dalawang babae at sabay na napatingin sa unicorn. Lumingon si Tianhao at nakita ang ginintoang liwanag na lumulutang papunta sa kanya. Nagtipon ito sa kanyang third eye at doon niya nakita ang stats ng batang unicorn.
Level 1 ito na may 600 HP, 15 attack, 100 agility, at 2 defense. Ang mga skill nito ay Soul Cleansing Melody at Beast Stomp. Biglang napunta si Tian Hao sa isang hiwalay na dimensyon kung saan sila lamang ng unicorn ang naroon. Ito ang resulta na matagal na niyang hinuhulaan. Kanina pa niya napapansing pinoprotektahan ng unicorn ang anak nito sa loob, ngunit hindi niya inakalang magiging contracted beast ito. Ngayon ay mayroon na siyang pangalawang summoned creature. Sa labas ay nagtatanong si Ching kung ano ang nangyayari habang hinahanap ang unicorn. Biglang yumanig muli ang lupa at nagkaroon ng malaking bitak. Hinayla ni Ching si Liu at sumigaw kay Tian Hao na tumakbo, ngunit lumuhad siya sa tabi ng bumagsak na unicorn at nangakong poprotektahan niya ang anak nito. Umupo siya sa luntiang damo kung saan dating nakahiga ang katawan ng unicorn habang ipinakita ng system ang mga loot, isang forgeable unicorn horn, unicorn mane, venomous unicorn blood, at isang Cold Valley treasure chest. Abala siyang tinitingnan ang mga drop habang ang slime sa likod niya ay sinusubukang babalaan siya na bumabagsak na ang lupa. Binati siya ng system dahil nabasag niya ang record at na-update na ang rankings. Inaasahan na niya ito. Samantala, nagpapanik na si Ching at paulit-ulit siyang tinatawag na bumalik, ngunit bumigay ang lupa sa ilalim niya at nagsimula siyang mahulog. Lumabas ang system at tinanong kung nais niyang lumabas ng dungeon. Pinili niya ang oo at sa isang iglap ay naglaho siya. Kasabay nito ay na-transport din palabas ang dalawang babae. Paglabas nila sa dungeon ay halos manghina si Liu dahil akala niya ay mamamatay na sila. Ilang sandali lang ay lumitaw din si Tian Hao. Agad siyang hinawakan ni Ching sa kwelyo habang sinusubukan niyang pakalmeyan ito. Sa paligid nila ay nagkakagulo ang mga tao dahil lahat ay nakatingin sa leaderboard. Matagal na itong hindi na-update kaya sabik ang lahat malaman kung sino ang nakabasag ng record. May ilan na nagsasabing imposibleng may makatalo sa record ni Fang Chongyun. Maya-maya ay may lumabas mula sa portal at agad dumagsa ang mga tao sa pag-aakalang iyon ang record-breaking team. May nagtanong kung grupo ba ni Tian Hao ang nakabasag ng record ngunit may sumabat at tinawag itong hanggal dahil malamang pinilit lamang silang lumabas ng dungeon kaya hindi sila ang may gawa. Para sa karamihan ay lohikal ang paliwanag kaya lalong uminit ang ulo ni Ching at kinailangan siyang pigilan upang hindi makagawa ng gulo. Habang nagtitipon ng mga tao sa portal ay lumabas ang grupo ni Dong. Pinagtawanan niya si Tian Hao at sinabing hindi niya inakalang makakaligtas ang isang talunan tulad niya. Napansin niya si Ching at nagtanong kung bakit ito kasama ng tulad niya. Inaya ng mga alalay ni Dong si Ching na iwan si Tian Hao at sumama na lamang sa isang combat class tulad ni Dong. Tinawag sila ni Ching na maruruming basura at pinaalis. Lalong nagalit ang mga ito. Tinawag ni Dong ang isa niyang alalay na si Yun at ipinunto ang malaking agwat nila ni Tian Hao. Ngumisi lamang si Tian Hao at sinabi kay Dong na buksan ang kanyang mga mata. Lalong nainis si Dong sa sagot. Sa sandaling yun ay nag-update ang rankings. Umakyat si Tian Hao sa unang pwesto at napatahimik ang lahat. Nabigla ang mga alalay ni Dong at tuluyang binitawan ni Dong ang kwelyo niya. Nagulat ang ibang players dahil 3 taon nang hawak ni Chongyun ang unang pwesto. Agad silang nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol kay Tian Hao. Hindi makapaniwala ang ilan na ang isang tulad niya ay naging numero 1. Inakusahan siya ni Yanfa ng pandaraya at sinabing dati na raw siyang nandaya sa school test kaya siguradong may ginawa rin siya sa leaderboard. Nagsimulang magduda ang mga tao at unti-unting nawala ng tiwala. Bigla na lamang may sumigaw na nagsasabing ignorante silang lahat. Nainis si Yun at hinanap kung sino ang nagsalita ngunit namutla siya nang makita kung sino ang dumating. Isang grupo ng mga elite ang lumapit. Naroon si Pang Yi na level 7 berserker na may B-rank talent, si Song Shaolin na level 7 priest na may B-rank talent, si Yu Hang na level 7 light magician na may B-rank talent, si Manggu na level 8 assassin na may A-rank phantom veil talent, at ang kanilang leader na si Murang Yu, isang level 9 swordsman na may golden divine lion skill at mataas na rank talent. Nabigla ang karamihan sa pagdating ng magkapatid na Murang. Para sa marami ay yun ang unang pagkakataong makita sila kaya namangha sila sa kanilang presensya at dignidad na karapat-dapat sa kilalang Murang family. Naintrigue si Tian Hao dahil napansin niyang may espesyal na titulo ang magkapatid na mahirap makuha.
Nagtaka siya kung bakit naroon ang mga ito dahil karaniwang gumagamit ang mga pamilya tulad nila ng espesyal na teleportation gates upang pumasok sa Black Abyss. May ilang family classes na pumipili pa ring pumasok kasama ang ordinaryong tao, ngunit mukhang mayroon na silang sariling party kaya palaisipan pa rin ang tunay nilang dahilan. Lumapit si Dong at nagpakilala sa babaeng murang ngunit deadma lamang siya. Pinuna ito ni Yun ngunit sumagot si Mango na nakakalungkot na may ganitong uri ng tao sa hanay ng mga Holy Warriors. Nagalit si Yun ngunit pinigilan siya ni Dong. Sinabi nitong ayos lang na maliitin siya ngunit ipinunto niyang si Tian Hao ay basura at tiyak na gumamit lamang ng pandaraya upang umakyat sa rangkang. Binalaan niya si Tian Hao na sinwerte lamang ito at sa susunod nilang pagkikita ay ipapakita niya kung ano ang tunay na lakas. Pagkatapos ay umalis sila. Nakahinga ng maluwag si Ching nang tuluyang umalis ang grupo. Lumapit naman si Yu kay Tian Hao, ang bagong nagbago ng rangkang. Hinubad nito ang kanyang guwantes at inilahad ang kamay para makipagkamay. Naguluhan si Tian Hao dahil hindi niya inaasahang siya ang lalapitan. Tinawag siyang hanggal ng kapatid ni Yu at ipinunto na inaalok siya ng pakikipagkamay. Pinakalma naman siya ni Yu habang nanatiling tahimik ngunit nagtataka si Tian Hao sa biglaang atensyong natatanggap niya. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.